So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa mga request videos nyo since March na. So ito yung Bagsik versus Sequence at isa to sa mga request ni David Michael Santiago. So big shoutout, no? Big shoutout kay David Michael Santiago. Maraming salamat sa iyo boss kasi adyan ka palagi para sumuporta sa channel natin, mag-request ng mga battle. So maraming salamat dahil sumusuporta kang tunay, no? So ayun, sa mga bawat baba ko ng mga battle rap. Ito sa mga nanonood ng battle rap live, Motus, Pulo, Flip Top, kung makita nyo ako wala nang problema. Apiran nyo ako, usap tayo, no? So gaya nung last time, sabi niya nakita niya daw ako dun sa Motus event nung November, pero hindi niya ako nilapitan, no? Sayang 'yun. So yun lang. If sa mga baba ko ng event makita niyo ako, walang problema, lapitan niyo ako, kausapin niyo ako, apiran niyo ako. Yun lang, wala namang problema sa akin yun. Okay? So yun, gusto ko lang interact lang tayo, hindi lang dito sa channel kundi sa personal, 'di ba? Interact lang tayo, usap-usap tayo about sa mga battle rap o sa kaganapan sa industry ng battle rap, 'di ba? So yun lang, no? Yun, big shoutout kay David Michael Santiago. Ang request niya na Bagsik versus Sequence, reviewin na natin. Wala na masyadong insights. Alam naman natin na si Sequence yung panalo dito, pero tignan natin kung anong klaseng battle kasi alam ko may mga damay moments to So, let's see. Ben, Bagsik. Yo, itong laban malamang parang Bagsik versus Crazy Pen 5-5. Dahil mula sa rap lines hanggang nung last kay One Lie, paulit-ulit lang yung angle nyo sa battle kasi puro line bite. Sulat nyo yung patapon, wala man lang pang highlight. Puro roleplay na barok, walang laman yung punchline. Kesyo, sinulatan ko tong pan. Tawagin mo yung punch. Nakakatawa si Serdeo, hayop. Sign, lagay mo sa akin 50-50 para bang nag-halftime. Ikaw si Undertaker dahil ngayon na ang last ride. Ililibing mo akong buhay, biktima ng landslide. Baka pag tinapakan ka, sabog na parang landmine. Sulat mo, nagmamarka parang tatong pang lifetime. Dinadaan lang sa laro nitong tamod ni Einstein. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang pinag-iba ng rap type sa live bite. Di ba kagrupo mo si Beatroom? Matik aktivista kang duwag. Kapag may rally, gigit na, bumibit-bit pa ng itak. Mga akala mo kung sino na sumisibak sa rap kapag usapan na politika, umiiyak agad. Mga piling matalino kasi hindi nabibisto. Pag malaki, benepisyo, pinipili yung partido. Sabihin mong di totoo, sasampalin kita dito. Ano hindi totoo? Bakit mo binoto si Bong Revilla? Alam nyo, sabi niya, kasi pogi siya. Pogi siya? Solid Ganyan pag bobo sa kapwa bobo, dapat supportive ka. Kitang-kita to sa TV. Nakaka-distract si Serdeo. Natatawa ako sa kanya. Natatawa ko si Serdeo na didistract ako. Okay. So, si Sequence, kung nakikita nyo si Sequence, no, pag nahagip siya ng camera, hindi siya nakatingin kay Bagsik kasi nakaka-distract talaga yung Serdeo dito. Mag-skandalo! Akala mo nag-martialo o magdalo? Puro LGBT lang naman kasama mo! Putang ina nito! Nakita nyo, nakayuko lang si Sequence kasi nga nakaka-distract si Serdeo. So, gayun pa man, pinapakinggan ko pa rin yung mga banat ni Bagsik dito. Puro LGBT lang naman kasama mo. Putang ina nito ni Cordapia. Minumura mo pa yung gwardya. Yung kasama mo sa CR pang babae, mas lalaki pa kay Plasma. Tapos, pangarap mo magkapuke. Para babae siya ituring. At para di lang siya sa puwet na dadali ng bakla niyang tsuhin. Ano? Personal na! Putang ina! Kasalanan mo to, Enigma. Lagi na lang kalaban ko si Rapamilya. Yung nanay mong si Aling Lydia, kahit gamitan pa ng kwidya, hindi na yon magpapakita parang ninja. Bali-balita nasa England,
May sariling kingdom, dating katulong na umahon dahil sa amo niya na big time. Alam mo yung dahilan kung bakit niya kayo iniwan? Paano yung tatay mong bading merong kinakasamang pilam? Nung unang pakilala bilang matalik na kaibigan, kaso lang bandang huli nakita na naghahalikan. Kaya di na ako magtataka kung yung utol mo retarded siya. Paano may tatay ng isa tapos may stepfather pa? Eto, yung litrato mula sa sandali bago magsakuna. Yung mukha ng tatay mo, parang ansaya. Birthday yan ni Aling Lydia, magsi-65 na siya. Kaso yung tatay mong si Lahis, sumi-69 pala. Kaya itong si Bobby D, hindi na uubra mga dalang Kaya ito si Bobby D. Kung kilala niyo si Bobby D, siya po yung may gawa kay Majin Buu sa Dragon Ball. Siya si Bobby D, yung maliit na parang ano ba siya, insekto ba siya na, basta yung animal na hayop na yung Bobby D na yun. Ayun. 65 na siya. Kaso yung tatay mong si Lahis, sumi-69 pala. Kaya itong si Bobby D, hindi na uubra mga dalang strategy. Bata na lang natutuwa sa'yo na parang Jollibee. Laman ng utak fantasy, prophecy at policy. Dahil pag in reality, lagay mo sa akin tragedy. Binasa ko ng literal at yun ng broken family. Broken family! Tangina, kinapos pa siya dun. Dahil mo ng banat sequence, man. Gagi, binasag. Mga dalang strategy. Bata na lang natutuwa sa'yo na parang Jollibee. Laman ng utak fantasy, prophecy at policy. Dahil pag in reality, lagay mo sa akin tragedy. Binasa ko ng literal at yun ng broken family. Broken family! Dahil mo ng banat. Tangina, binasag niya, gago. Okay. Okay, maging honest ako sa inyo. Medyo na-distract ako hindi medyo na-distract talaga ako kay Sir Deo kasi gumagalaw siya, sumusunod siya dun kay Bagsik, no. So napansin ko si Sequence hindi na siya tumitingin kay Bagsik kasi yun nga, si Sir Deo nga is nakaka-distract. So ako nga na-distract pero ganun pa man, hinabol ko, pinakinggan ko pa rin yung mga verses ni Bagsik dito, no, as respect pa rin syempre. Pero ayun, napansin ko na masyadong malawak yung mga anggulo ni Bagsik na pwede siyang i-apply sa ibang kalaban, no. So in other words, ayoko kasing gamitin yung ginagamit nila na word pero ayun, no, wag natin gamitin yun kasi pang mga professional lang yung ganung word di naman tayo professional, no. So ayun, masyadong broad, masyadong malawak yung mga anggulo na ginagamit ni Bagsik or ginamit ni Bagsik sa round 1, and I think pwede siyang ma-apply sa ibang MC, no. Pwede siyang ma-apply sa ibang MC, even hindi si Sequence yung kalaban niya, pwede niya i-spit yun yung napansin ko. So syempre sa personal shit, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, may mga personals na nararamdaman ko na masakit 'yon, nararamdaman kong napapatanong ako sa isip ko, tangina, totoo ba 'yon? Ganon, may mga ganong personal shit, 'di ba? Pero yung personals ni Bagsik dito, medyo hindi siya ganon ka-effective, no? Ilang beses na natin napanood si Bagsik, may mga personal talaga to na nafe-feel ko, nararamdaman ko. Pero this time, yung personal ni Bagsik dito, feeling ko hindi siya ganun ka-effective, no? So, ayun. Yun yung mga nakita ko or yun yung mga napansin ko, hindi naging ganun ka-effective si Bagsik. Lalo na yung estilo niya na personalan, yung mga angulo, yung mga references, pwede siyang ma-apply sa ibang MC kahit hindi si Sequence yung kalaban niya. Sa tingin ko, yung mga punches is hindi ganun ka-compact, hindi ganun tumatama, 'di ba? So sa effectivity overall, medyo beatable 'yon. Hindi ganun ka-effective si Bagsik sa first round. So yun, Sequence, pakinggan natin. Sequence, pakinggan natin to. Yo! Ang dadamay ng pamilya. Masyado ka ng desperate. Tapos pagkatapos niya sa interview, sasabihin mo, joke lang for entertainment. Tignan nyo naman yung pormahan, pang-ahon. Parang kakaahon lang sa kabaong. Yo!
Sequence versus bug. Sick, walang duda naman. Alam nyo na kung sino yung sick sa una pa lang. As usual na lang. Okay. Personals na naman yung panggiba niyan. Kaso di naman hard kasi walang katibayan. Pag nilayan, etong desperado na rapper, kung sino-sino na lang pinagpa-partner, ultimo si Sir Ari kayang i-love team kay Acer. Bakit kasi nakasali pa tong cancer? Dapat may fair draft pick. Alam nyo ba kung paano nakapasok to? Shit, laugh trip. Ang naisip niya na best tactics, mag-tryouts mismo sa bahay ni Sir Arik. Wala eh. Ganun talaga kapag olats at bugok. Sobra ang supot. Para kang estudyanteng nakapasaran dahil sa floor wax at bunot. Galing. Bugok! Tapos yung debut niyan kay Luxuria, biglang nag-reason, grabe. Sabi niya, di ako nakapaganda ng maayos. Ginagawa kasi yung third floor namin. Dinamay pa yung bahay nilang up and down sa mga wak niyang battle rounds. O sige, dun ka na sa third floor. Total, wala ka namang silbi sa underground. Tapos Okay. proud na proud. Kasi nagyayabang na to. Sabi niya, bawi na lang ako next battle, abang na lang kayo. Tarantado ba to? Eh kahit may sick ka sa pangalan, wala na maghahanap sa'yo. Kasi sino bang natutuwa sa'yo? Delivery mo, ang daming sabit. Katatapos ko lang sa Supremo. Binigay naman sa akin si Bayani. Tapos Michael, ew. Sablay yung vocals, paano naging Michael P? Sumikat ka sa hate. Doon ka naging Michael P. Kasi pagdating sa kritisismo, ikaw si Skastatli, wag nang umasa pang magiging Michael V. Oo, ikaw yung Michael na walang V. Di naman siguro malabo. Inspirasyon nga niya si Sheyi sa pagpaparami ng talo. Kaya pala kay Sir Arik na buisit, bakit itong match pa yung naisip? Ang request niya daw Lil Weng, ang binigay sequence. Dapat talaga Battle of the Winless. Pwedeng history. Tapos ako pa binigay dyan? Seriously? Ako na panay victory, pumapalag kahit pa sinong G, nandudurog kahit pa trilogy, kaya bakit pa ako matatakot sa 03? Paano ang banat? Pakinggan natin. 03 pa lang ba si ano dito? Si Bagsek. So hindi ko na kasi maalala kung kung ano na standing ni Bagsek dito. Pero yun, so far syempre sa performance para sa akin lamang si Sequence doon kasi makita nyo naman yung mga banat ni Sequence. Para writtens niya talaga yon para kay Bagsek, no? On point para kay Bagsek talaga yung mga sulat. Isa lang din yung inantay ko, yung effective, malakas, solid na haymaker or punches, no? Medyo nakulangan ako kasi kita niyo naman, no, from start to finish pinakinggan ko si Sequence, inintindi ko yung mga bara, and yan, I-agree sa kaya nga sabi ko sa inyo, kaya nga nakomentan ko ng para sa akin mas on point si Sequence dito, mas direkta yung mga suntok niya, yung writtens niya is para kay Bagsik talaga, 'di ba? About dun pa lang sa umpisa niya, no, yung Bagsik ta Sequence sa umpisa pa lang alam na natin na sino yung mas sick, 'di ba? So ang ganda nun. So yun, para sa akin mas direkta kasi si Sequence dito, pero still may hinahanap ako sa isang Sequence, no, na alam kong may mas malakas pa. So ayun, siguro dito sa round 1 mga linya na tumama lang sa mas maraming tumama, no. So I think round 1 goes to Sequence sa score na 8-7. Hindi ko pa kayang iangat si Sequence sa 9 or 10 kasi may nakukulangan pa ako. Kay Bagsik naman, hindi siya direkta kaya mas malakas yung round 1 ni Sequence para sa akin. 8-7 Sequence. Yung isa. Yo, check! Gago. Yo, pansin nyo ba pag nagra-rap siya? Gago. Hindi nagbabago yung mukha niya. Mapagalit, mapaseryoso kahit pag tumatawa. Ganyan yung tipo ng tao na ang hirap kasama. Pag bumababa nga yun ng jeep, di pumapara.
Di pumapara. Tapos nagtataka ka pa kung bakit nasa baba ka ng poster. E panay tater ka lang naman, parang kapadong reporter. Napaka-corny talaga nitong payasong si Joker kapag ako nagpatawa merong pabaong revolver. Pero wag ka. Graduate yan sa TESDA. Eh di business-minded ka, gumagawa ka ng pera. Akala ko yung mindset niya lumawak parang kay Tesla. Kaso lang yung market niya, budget ko lang pang merienda. Diba poetic mafia ka? Pangalan pa lang nakakatakot na. Eto mafia, baka mascot pwede pa. Kasi pakita na halimaw lang naman imahe niya. May nalalaman ka pang mafia, bahay niyo kulungan ng kalapate. Tsaka mukha pa lang, alam mo nang hindi man lang nakaranas yan makipagsuntukan sa kalye. Bakit? Papalag ka ba pag inaya kita na suntukan na lang after? Eh hindi nga kayo pumalag ni Bedroom nung tryout sa mga tagalaglagang rap battle. Grupo nila, manifesto. Pero ang kakapal ng muka, manira ng pasikreto. Pagtalikod ang dadadaming komento. Mga di naman na kaya na tumirang diretsyo. Sino dito nakakapanood ng video rap battle league ni Sir Deo? Nag-battle sila ng sinay doon, parehong Kengoy at Nerdo. May hawak pang red horse habang ini-spit yung sulat niya. Sumisigaw pa nga to ng game, kala mo may kausap siya. Ang lupit pa ng gamit na camera. Napakapangit, napakalabo na nga ng kuha, tas mukha niya pangit pa. At diba, dinamay mo yung kakamatay lang na lola ni Ultimate. Eh di idadamay ko rin yung tita mo kakamatay lang nung November 28. Alam ko, namimiss mo na si Tita Grace. Kaya ngayon dinala ko yung natitirang remains para itapon yung abo na para bang si Lebron James. Ano? Below the belt na ba? Di ba ganun din naman yung mga linya mong sinabi? Pag kayo pwede mamersonal tapos ako bawal ko gamitin ng atake. Wala akong pake kahit di ako iboto ng mga judges. O sige, bagsik, 0-4, at least di ako iyakin. Pero balik tayo sa nangyari. Nakikiramay ako, tol, sana maubos na buo mong lahi. Sayang, no? Yung nagpalaki sa'yo, namatay na nang di ka pa nakakabawi. Pero huwag kang mag-alala. Susunod ka na kung saan man siya namamalagi. Itatabi kita sa kanya parang nung pinapatulog ka niya sa tanghali. Sige, ikaw na undefeated. Hanggang dyan ka lang naman. Ikaw na may bars, ikaw na may wordplay, pero yung tiyan kumakalam, bulsa niya walang laman, at kahit na anumang laban pa ang iyong malampasan, nung naghihingalo yung tita mo, di mo nagawan ng paraan. Time! Tayo ba? Hindi talaga ganun ka-effective yung mga personals ni Bagsik dito para sa akin, no. Tangina, alam ko bumana si Bagsik eh. Alam ko sa quarantine battles na panood ko si Bagsik, alam ko kung paano siya mamersonal talaga. Pero this time, rounds 1 and 2 na personal atake niya, medyo hindi ganun ka-epektibo, no. Tapos ano pa? Tapos ganun pa rin yung atake niya, masyadong malawak, and masasabi ko talaga na yung mga atake niya is pwede niyang sabihin yon kahit hindi sequence yung kalaban niya. So 1 and 2, ganun yung atake niya, umulit lang, no. I think yun, kung ano yung story sa round 1, ayun lang din yung story sa round 2. Hindi direkta, kulang sa bigat, kulang sa lakas ng suntok, kulang sa diin, hindi ganun ka-direkta, hindi niya nauuga ang sequence, hindi ganun ka-epektibo yung strength niya na personals, 'di ba? Yun yung mga napapansin ko. So round 2 ni sequence, pakinggan natin. Ang banat sequence, pakinggan natin. Yo! Kaninong tita yan? Tangina mo, di ko nga kilala yan. Kung sino-sino na lang dinadawit. Siguraduhin mo muna, kilala ko yung mga sinasabi nito. Kasi weirdo mo. Yo! Personalan na to! Ayoko na sana dito pa umabot. Kaso ibubulgar ko na isa kang dakilang buraot! Sa mga event, sagot ni Exclu at Tonsi, Transpo niya't Bogchi.
Mahiya ka naman daw kahit konti. Di porket my friend ka, mas burakot ka pa kay Tommy. Pero mas solid, nung Central Luzon Tryouts nung nagpumilit kang umangkas. 5 seats lang yung car, pang-anim ka na par, kami pa nag-adjust. Putya, lakas! Nagmamadali pang lumabas. Bingi-bingihan na lang nung narinig na yung ambagan sa gas. Pero di bakas, kasi rich kid sa panlabas. Partida, 2 kurso na kinuha niyan. Pero bakit wala pa rin class? Lakas! Pamakalait ng squatting sa 3GS, ikaw nga yung pang-squatter. Kaya shoutout sa iyong mother at father, yung anak nyo, sustentado nyo lang ng money. Pero hindi ng manners! Kaya after, nung 1 minutes, nung nakita niya yung TF, grabe. Nakakabwiset, pare. Sabi niya, hehe, eto lang yung TF natin. Hanep, wow! Maghanap ka na lang kaya ng ibang talent scout. O kaya pabugbog mo sa 3 kilyon. Total gusto naman niya ng 100 tao. Tapos galit sa mga nagre-reklamo kay Duterte. Ano pinagkaiba mo, pre? Nagre-reklamo ka rin naman sa presidente. Galit. So, yun, no? Yung atake ni Sequence dito, on point talaga siya. So, ayun, may inaantay pa akong solid na suntok dito. Pero, right now, yung atake ni Sequence, on point, pumupuntos talaga, diretso talaga kay Bagsik. Ayun yung mga, isa sa mga nilalamang ni Sequence dito. Nagre-reklamo ka rin naman sa presidente. Galit sa mga activist. Akala mo hubog na sa eksena? Di ba pwedeng nagre-reklamo lang kasi may bulok na sistema? Pero wala kang pake sa hikaos, wala kang pake sa hinaing. Paano mo mararamdaman yon isa kang dakilang palamunin? Kasi student days pa lang natin, wala ka nang magandang plano. Sabi ko sa kanya, pagka-graduate ko, tol, maghahanap na ako ng trabaho. Sabi naman niya, basta ako, tol, mag-aaral pa ako. Di naman ako against dyan sa mga pinaggagawa mo. Kaso parang ginagawa mo na lang yung excuse para di ka magtrabaho. Ang kapal ng mukha mo. Nilait mo pa si FTD na paalamunin ng asawa? Ikaw nga, 26 anyos ka na. Paalamunin ka pa rin, walang iya ka. At nga pala, congrats sa'yo. Graduate na si Uto. Nag-iisip na yan ng panibago niyang kurso. Okay, so ayun, nasabi ko na sa inyo yung round 2, no, ni Sequence, no. Yun lang din naman yung nangyari, no. Sabi ko sa inyo, may inaantay ako na isa o dalawang solid na haymaker para kay Sequence, pero even hindi dumating yon, para sa akin nakuha pa rin ni Sequence yung round 2 kasi ang pinaka naging istorya lang naman dito is yung mas direkta siya, mas pumupunto si Sequence kasi yung reasons niya mismo para kay Bagsik talaga, unlike si Bagsik na masyadong broad and pwede nating sabihin na pwede niyang ma-apply yun sa ibang battle MC kahit hindi si Sequence yung kalaban niya. So yun, 1 and 2 ni Bagsik same lang, 1 and 2 ni Sequence same lang din. So hindi man ito yung Sequence na hinahanap ko, pero sa effectivity, sa performance, nakuha niya yan. So 16-14, rounds 1 and 2 Sequence yun. Palga natin. Yo, ito seryoso. Bago ako magsimula, pwede ba palakpakan muna natin si Carlo? Sa kabila ng kahirapan, mga tambak niya na trabaho, nagawa niyang maghanda, magsulat at mag-ensayo. Saludo. Momukha mo! Ano, masaya ka na? Pinuri na kita? Dahil alam ko kulang ka sa atensyon, putrages ka. Undefeated sa flip-top pero di kilala tong si Gago. Yung boses kong bayani agbayani mas pinag-uusapan pa ng mga tao. Tapos akala mo kung sino sa Dunggalo Mamuna. Puro yung tahol na sila daw new breed na. Kung yung Salbakuta sobrang classic nung kantang Stupid Love, ikaw naman stupid ka. Oo, stupid ka. Naalala ko tuloy yung pamatay mo na linya. Sabi niya, akala mo pang street fight, pero in real life, panay cover lang. Parang agasunta. Ha? Agasunta?
Ano yun pag nagkaanak si Aga at Asunta? Agasunta? Agsunta yun, tanga! Puro Google ka na nga lang, di ka pa marunong magbasa. Ang sakit mo sa eardrum. Nagre-reference ka ng taong hindi mo kilala? Sino ka? Si Lipgram? Basketball reference pa si tanga. Dun pa lang, taob ka na. Sa Mosquito Division ka na nga lang sumasali, bangko ka pa. May nalalaman pa yung standard. Wala namang degree itong damuho. Masyadong pa-cute sa angulo. Dapat sa'yo i-pedigree para basagin lang yung uso. Sarap balian ng leeg. 360 malataguro. Sabay putukan ng 45 para sumabog na yung ulo. Yayabangan pa ako ng estilo niyang pinapauso. Kung pakupalan lang naman, marami dyan sa akin natuto. Sa palakasan ng insulto, yung pangalan ko tuturo, o puro talo nga, pero kalaban dinudurog. Ano? Di ba ganyan ka, pre? Hilig mo magmalaki? Height mo na yung nagsasabi, wag ka daw magmalaki. Imbis respeto, mas nauna pa yung ulong lumaki. Binubuhat yung sarili, wala kasing nagpalaki. Pil na pil maging MC. Sa edad mong 23, wala ka pang na-achieve. Anong pili, porkit nandito ka sa flip-top, anong piling mong astig? Kaya ka lang naman binibigyan ng laban ni Sir Enigma, nagtitipid sa talent fee. Last event, excited yan. Inabutan siya ng cheque. Hindi pa nga na-encash, binayad na sa palengke. Buti na lang may laban ka ngayong Disyembre. Kahit walang pang Noche Buena, may pambayad ng kuryente. Kaya tanga na lang maniniwala sa'yo, leche ka. Hindi porkit kayang maglaro ng salita, effective na. Nilalaro mo lang salita, porkit ganun, effective na. Pukin ang ina mo, total matatapos na, bebasikin na lang kita. Mga sinasabi mo, parang speech ni Einstein. Puro imbento. Bawat punto may kesyo. Sa madaling salita, peki lang binubuga parang tambucho sa rekto. Kaya dali mong tibagay na parang pyesa ng Lego. Mga paere mo bagsak, Jesse Robredo. Ito ay kill shot, rifle at sayo nakasentro. Sabay atake na sa puso parang Eddie Guerrero. Ibabakon kita sa lupang di masukat ng metro. Tatabunan pang 50 kilong simento. Nakikiuso lang naman, kala mo sino kang henyo. Ulul, ikaw na sana namatay, hindi si Nico Herrero. Tayo mo rin ba si... Okay, yung round 3 ni Bagsik, medyo, no? Medyo, hindi ko sinabing totally lumakas, pero medyo malakas yun. Medyo lumakas yun, no? Mas nagustuhan ko yung mga, ano niya dito, mga references niya. Mas nagustuhan ko yung atake niya dito. At dito ko na feel na, no, sa round 3 ni Bagsik na sumuntok siya ng diretso kay Sequence dito sa round 3. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Alam ko kaya ni Bagsik magsulat ng punto per punto sa kalaban niya. Kaya nga nagulat ako dun sa rounds 1 and 2 na medyo broad na pwede niyang sabihin yun sa iba't ibang battle MC or sa ibang MC. No, pero round 3, pagdating sa round 3, masasabi ko na para yung iba, no, hindi naman lahat or hindi naman buong round 3 ni Bagsik is diretso, no. May mga iba pa rin na hindi direkta, pero napansin ko dito na mas on point na siya kay Sequence compare sa rounds 1 and 2, and di hamak na mas nalakasan din ako dito, mas solid to compare sa rounds 1 and 2 niya. So ayun, scorean ko na yung round 3 ni Bagsik. I'll go for 8 sa kanya, solid yun. I think yung round 3 ni Bagsik enough yun para tumabla dun sa rounds 1 and 2 ni Sequence na binigyan ko rin ng 8. Yung round 3 ni Bagsik, 8 to para sa akin. So 7, 7, 8, 22, 7, 7, 14 plus 8. So 22 points para kay Bagsik. Si Sequence merong 16, 8, 8. So tignan natin kung ano yung ipapakita ni Sequence sa round 3. Sequence, pakinggan natin. Yo! Lakas man lait ng linya. Ang lakas mamuna. Akala mo naman talaga may panalo na. Tapos, yo! Good boy daw siya. Pero in real life, pilyo ka. Certified fuckboy na nagpapaka-sad boy para lang may mapikot siya. Gumagawa pa ng love song. Nagbabaka sakali pa. Saka ka na magyabang ng pag-ibig mo kapag yung pag-ibig mo pang housing na. Kasi goal nito sa buhay, mang virgin talaga. Kada inuman may betchin na dala, laging tinatarget 17 pababa. Kasi pag nakasindi,
dumadali sa kama, gumagrabe na yata, para kang tik-tik, kumakain ng bata. Tapos biglang Galing. good boy, suko na, pautog pa. Galawan mo talaga pang bottom tier kasi yung bottom mo may tulo na. Pero di pa natuto yan. Rap Lines event, nasaksihan namin yung pagkatuso niyan. Naabutan namin nakikipaghalikan sa girlfriend ng kagrupo niya. Kunwari pang kino-comfort, lol. Yun pala, naghahalikan na sa comfort room. Kaya pala, pati ex ni Exclusive chinek-in niya. Kasi ex na daw ni Exclusive, kaya exit na. Ex ni Exclusive, exit na. Malamang gets din niya. 3 ex na yung nabanggit, kaya pala sex trip siya. Isa pang na-check-in niya. Si Chelsea sa tundo. Si Gel lantad na. Kaso nakabuo. Naku po, nataranta. At dahil nag-aaral ka pa, inutusan mo siyang ipalaglag niya. Kaya pala, galit kay Lil Weng at one lie, di na ako nagtaka. Galit na galit sa laglagan kasi may naaalala siya. Kasi para makasibak, ginagamit pagiging rapper. Kaso, anong nangyari? Ito malakas yung round 3 ni Bagsik pero di hamak na mas prepared yung sequence sa round 3. Ayos yung mga personals niya dito. Imagery ang nabubuo. Sanay sa tirahan, galing mong mag-splash, brother. Pero pag nakabuo, kung magtago, akala mo scammer, para kang seminaristang nag-back out, takot maging father. Ano? Di Galing! Totoo? Di totoo? Sige lang. Tang-ina, seminarista na nag-back out, takot maging father, takot maging pare, tsaka takot maging ama. Ayun, ganda ng mga reference niya dito, yung Splash Brother. Okay. Solid na round 3 yung sequence dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hinahanap kong sequence at ayun, sa round 3 pa nagpakita, no? Buo, kung magtago, akala mo scammer, para kang seminaristang nag-back out, takot maging father. Ano? Di totoo? Di totoo? Sige lang pare, i-deny mo. Mabuti pa si Apex, tinakbuhan lang, ikaw pinatay mo. Sige lang, iaray mo. Malas mo na itapat ka sa lubos kang kilala. Dinaig mo pa si Doctor Strange sa dami mong butas na ginawa. Time. Galing, tang-ina. Check. Wala na tayong dapat i-explain doon. Grabe yung sequence sa round 3. It's a 10 points para sa akin. Tang-inan yan. Na ano yung sinasabi ko sa inyo sa rounds 1 and 2. No? Sabi ko, i-8 ko lang yung sequence kasi hindi to yung sequence na hinahanap ko. Meron akong sequence na inaabangan, no? So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung pinaulit-ulit ko sa inyo sa rounds 1 and 2. Then, sa rounds 1 and 2 rin ni Bagsik, ayun din yung sinabi ko sa inyo. May hinahanap akong Bagsik. Alam ko kaya ni Bagsik magsulat ng direkta. At ayun yung pinakita niya sa round 3. Pero, huli na ang lahat, no? Grabe yung performance ni sequence doon. References, angles, punches, haymakers, yung hinahanap ko kay sequence sa rounds 1 and 2, dito niya siniksik sa round 3. Kaya, sobrang solid nun. Splash Brother, seminaristang nag-back out, takot maging father, ano pa. Antindi nun. Lalo na yung ender niya, buti pa sa Apex, tinakbuhan ng ikaw, pinatay mo. Imagery yung naging story naman ng round 3 ni sequence, no? So, ayun, solid na round 3 yun para kay sequence. Bigyan ko ng perfect 10 yun. So, 8, 8, 10, 16, 26, no? 26 to 22, no? Tama. 7, 7, 8, so 22. So, yun. 26 to 22, all 3 rounds sequence, pero yung agwat, yung round 3, yung agwat ng round 3 nila is sobrang layo nun. So, yun, all 3 rounds. Sequence, 26 to 22. And bago tayo pumunta sa judge's decision, gusto lang namin pasalamatan naming mag-ingay tier kay at kay Muhammad. Let's go. 0, mag-ingay tayo pa. Shoutout sa kalang pareho. Boto ng Rado, 5-0, mag-ingay tayo para kay sequence. So yun, sequence talaga yun, tol. Sequence talaga yun. Judges. Shoutout kay JR Garman, stay safe floating for my shirt. Sa Iron Domingo.
6. Shoutout, Boss J. Lechon. Binoto ko si Sequence, round 2 tsaka round 3, pero yung round 1 malinaw na kay Bagsik yun. Malakas na round ni Sequence yung round 3 kinain talaga. Pero round 1 kay Bagsik 2-1 Sequence. Okay. Alas, binigay ko yung boto kay Sequence sa 1. Okay naman yung ano ni Bagsik doon, kaso lang talaga iba pa rin yung ginawa ni Sequence sa round 2. Ang haba ng ginawa ni Bagsik doon, okay yun, kaso nabasag lang sa isang ribat naman. Para sa akin, 2-3 kay Sequence. Congrats sa akin lang. Yo, binoto ko si Sequence round 2 and 3. Round 1 malakas mas malakas yung enerhiya niya. Pero yung round 2 binigay ko kay Sequence kasi naribat niya yung isang mahabang suntok na yan sa isang comedy punchline niya, kaya napabilib ako doon. Tapos round 3 kinain na talaga ni Sequence. Kaya Sequence 2 and 3. Emphasize. Sequence, yung round 1, so parang sila nag-personalan. So para sa akin, magkakatalo lang yun kung gaano mo ka-creative, tinatawan yung personal. Yes. At yun, pareho naman nila nagawa ng creative. So yung round 1, siguro slight lang. Pwede natin ibigay kay Bagsik, pero para sa akin, tamlay. Okay. Sige, ibigay ko kay Bagsik. Pero yung round 2 kasi, yung isang rebuttal ni yung sinatin ni rebuttal ni Sequence about dun sa tita niya. Ewan ko kanina ng tito yun. Kung totoo man, rest in peace. Ayun, tapos na-rebuttal siya. Tapos ayun, yung round 2 na yun, yung parang isa na rin sa pinakamagandang round ni Sequence. Tapos yung round 3, ang ganda ng mga personals ni Sequence. Tapos biglang yung ender niya na sunod-sunod na huli. Parang ganun tumapos na karami. Kaya yun, Sequence. Ayan, C9. Binoto ko round 1. Ligit lang, pero binigay ko kay Bagsik yun. Tapos round 2, round 3. Kay Sequence, yung round 3 ni Sequence na naibalik niya lahat ng gusto mangyari ngayon ni Bagsik. Nandun pa rin yung end. Angle-wise. Kaya round 1, Bagsik, round 2, round 3, Sequence. So, ayun, no, guys. Round 1, Bagsik, round 2, round 3, Sequence. Yun. Sequence yung malinaw naman, no? I think lahat naman mag-agree doon na kay Sequence talaga yung battle. So, yun, wala na masyadong explanation. Shoutout kay David, Michael, Santiago. Sana nagustuhan mo, sana napanood mo. And para sa iyo yun, mga kumag. Para sa inyo, para sa inyo, para sa inyo, para sa inyo. So, yun, marami na yun, ha. So, yun, shoutout sa lahat. Siyempre, sa nag-request, David, Michael, Santiago, sana nagustuhan nyo. So, yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.